Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mabuhay beautiful Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa apat na sulok ng bansang Pilipinas. Of course, sa buong mundo na naaabot po ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Welcome po sa ating programa. Ito po ay hatid ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor Cesario Benedito Jr. and of course ng ating Vice Mayor, Attorney Mary Jane de Los Angeles Feliciano. Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyo. Ngayon po ay ika-17 na po sa buwan ng Agosto taong 2024. At tatampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Brooks Point National High School Amas Tubtob Extension. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-17 sa buwan ng Agosto taong 2024. Ako po si Jigar G. Untulan. At ako naman po si City Almea Irusi mula sa Brooks Point National High School Amas Tubtob Extension. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point National High School Amas Tubtob Extension News Team. Turnover ng LGU sa Philippine Coast Guard na Regional Training Center, matagumpay na naidaos, kasabay nito ay pirmahan ng Deed of Use of Frank. Paglilinis at pagsasaayos ng waterways sa Poblacion District 2 at ang pagkakabit ng matibay na concrete pipe culvert sa ilalim ng LGU Flood Control Project, isinagawa upang maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan. Kauna-unang full-scale flood drill ginanap sa Sitio Kapangyan, Barangay Aribungos. Budget Forum, masusing tinalakay. Paglunsad ng Coop Bata, tagumpay na ginawa sa Brooks Point National High School. Livelihood Assistance Program muling nag-abot ng pahiram na puhunan sa 12th batch. DSW Distribution or Relief Goods at Barangay Poblacion District 2 at Barangay Aribungos. Municipal Government ng Brooks Point nagdaos ng engagement onboarding sa mga bagong hired at promoted employees. Rice farmers masayang tumanggap ng financial assistance sa Barangay Poblacion District 2 mula sa Department of Agriculture. Pakipagpulong ng National Housing Authority kay Mayor Benedito patungkol sa relocation area sa Barangay Pangubilyan. Pre-construction meeting para sa Tourist Risk Area Project, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Solid Waste Management nagpulong para sa second quarter. Municipal Development Council meeting, inayos ang mga concerns sa supplemental budget. Magbabalik ang Brooks Point National High School Amas Tubtob Extension News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, manatiling nakatutok sa ating programang ito. At para sa unang balita, turnover ng LGU sa Philippine Coast Guard na Regional Training Center, matagumpay na naidaos, kasabay nito ay pirmahan ng Deed of Use of Frank. Para sa detalye, narito si BPNHS Amas Tubtob Extension News Reporter Jodilyn B. Discutido. Balitang Bayan. Matagumpay na idinaos ang turnover ceremony ng Regional Training Center at signing of Deed of Use Frank sa pagitan ng LGU Brooks Point noong araw ng Lunes, ika-5 ng Agosto, taong 2024 sa Barangay Samariñana, Brooks Point, Palawan. Bilang punong bayan,
Masayang pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito ang programa kasama sina Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Hayati Dugasan, Liga ng mga Barangay President Honorable Georgia Lynn Joy Quechon, Commander CG DPAL, CG Cap Dennis Rem, C. Labay, CG VADM Charlie Q. Ranches, Kapitan Marvin Juanerio, iba pang mga panauhing kapitan at mga kasapi ng barangay sa Mariñana at PCG. Nagagalak na ibinigay ng LGU Brooks Point ang isa sa malalaking proyektong itinayo sa bayan ng Brooks Point. Ayon kay Mayor Benedito, handa at laging full support ang pamahalang lokal sa PCG at mga gawain sa training center. Ayon naman sa pangalawang punong bayan, dahil nasa Brooks Point na ang nasabing training center, naway maraming mga kababayan natin ang makapasok sa PCG at magsilbi sa bayan. Masayang tinanggap ng lubos ang pasasalamat ng PCG sa pamamagitan ng mensahe ni na Commander CG DPAL, CG Cap, Dennis Rem C. Labay at CG VADM Charlie Q. Ranches sa nasabing proyekto ng pamahalang lokal para sa PCG. Jodeline D. Discutido, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Judilyn. Samantala, sa balitang pangkalikasan, paglilinis at pagsasaayos ng waterways sa Poblacion District 2 at ang pagkakabit ng matibay na concrete pipe culverts sa ilalim ng LGU Flood Control Project isinagawa upang maiwasan ang pagbaha ngayong tag-ulan sa ulat ni BPNHS sa Mastubtob Extension, News Reporter June Lester C. Sanayan. Balitang Bayan. Bilang solusyon sa pagbaha sa ilang bahagi sa bayan, sinimulang linisin ang mga waterways at naglagay ng mga reinforced concrete pipe culvert RCPC sa mga kanal upang makadaloy ng maayos ang tubig tuwing umuulan. Matagumpay itong sinimula noong Agosto 2, 2024 sa mga waterways sa Barangay District 2, Brooks Point, Palawan. Ang paglilinis at paglalagay ng RCPC sa mga waterways ay bahagi ng LGU Flood Control Project sa bayan upang maiwasan ang malawakang pagbaha sa bayan na resulta ng sunod-sunod na pag-ulan. Ito ay isang ebidensya na ang pamahalang lokal ng Brooks Point sa ilalim ng pamumuno ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at mga miyembro ng sangguniang bayan ay patuloy na tumutugon sa mga pangailangan ng nasasakupan. June Lester C. Sanayan, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, John Lister. Sa balitang pangkaligtasan, kauna-unang full-scale flood drill ginanap sa Sitio Kapangyan, Barangay Aribungos sa ulat ni BPNHS Amas Tubtob Extension, News Reporter Sheila May B. C. Aldon. Balitang Bayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa isang mahalagang hakbang patungo sa mas mahusay na handaan sa sakuna. Matagumpay na rin sa gawa ang full-scale flood drill sa Sitio Kapangyan, Barangay Aribungos noong 31 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang nasabing drill ay pinangunahan ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa inisyatibo ng MDRRMO sa pangunguna ni Engineer Mod Ryan R. Miranda at Research and Planning Chief Jem Perez. Ang nasabing aktibidad ay sinuportahan ng iba't ibang opisina at ahensya katulad ng DILG Brooks Point, MESWD, MHO at Palawan Rescue 165, PCG Southern Central Station, BFP Brooks Point Fire Station, BGMP District Joel Brooks Point Municipal Police Station, 19 Special Forces Philippine Army, Sinag Class 01 2024 at ang Barangay Workforces BHW, Barangay Officials and Staff. Ang drill ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang kakayahan ng mga ahensya at ng komunidad sa pagtugon sa mga posibleng kalamidad. Binigyang diin sa simulation ang kahalagahan ng maagap na paghahanda at pagtutulungan sa pagharap sa mga natural na sakuna tulad ng malakas na bagyo. Kasama sa drill ang iba't ibang senaryo ng pagbaha kung saan ang mga residente ay isinailalim sa simulation bilang mga apektadong individual. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay nagbibigay daan sa mga residente na maging pamilyar sa tamang hakbang na dapat gawin sa oras ng sakuna. Sheila May B. Aldon, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Sheila. At para sa ating balitang pangkaunlaran, Budget Forum masusing tinalakay. Narito ang ulat ni BPNHS Amas Tubtob Extension, News Reporter Cherilyn Lasa.
Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang budget forum ng pamahalaang lokal ng Brooks Point noong hapon ng Huwebes, unang araw sa buwan ng Agosto, taong kasalukuyan sa Brooks Point Convention Center. Nagsama-sama ang mga LGU department heads ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. as Vice Mayor Mary Jane D. Feliciano upang masusing pag-aralan ang presentation ni Municipal Budget Officer Jimalo Soriano at talakayin ang status ng income ng bayan sa loob ng nakalipas na 3 taon. Ipinakita rin ang mga actual collection mula sa real property tax collection at general income ng pamalaan. Gayon din ang budget para sa darating na taong 2025. Ang mga kaganapan, ito ay patunay na nilalakaran ng pamalaan ng Brooks Point ang mandatong malinis at transparent na pamumuno sa bayan. Sherlyn Lasa, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Cherilyn. Sa balitang pangkabataan naman, paglunsad ng Coop Bata tagumpay na ginawa sa Brooks Point National High School. Balitang hatid sa atin ni BPNHS Amas Tubtob Extension, News Reporter City Adjura E. Rusi. Balitang Bayan. Inilunsad ang Coop Bata sa Brooks Point National High School, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. Araw ng Martes, Hulyo 30, 2024. Nagsanib puwersa ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa Governor Dennis M. Socrates sa pamamagitan ng Provincial Cooperative Development Officer Gina S. Socrates at LGU Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagtatag ng Laboratory Cooperative ng Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative sa BPNHS na patuloy na pagsusulong ng kooperatiba para sa mga kabataan ng Brooks Point. Dumalo sa nasabing programa sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Konsehal Victoriano Colili, Konsehal Jonathan Lagrada, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, MCDO Noemi Presto, MBO Gemaluz Soriano, NGSO Rebecca Gadayan, Chairperson of Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative, MCR Salve Corazon T. Villaruel, School Principal Alfredo De Labor, Coop Bata, Chairperson Alia A. Atam at mga guro at mag-aaral ng BPNHS. Ikinatuwa ng mga estudyante at guro ang pagtatag ng Coop Bata Palawan sa BPNHS sa inisyatibo ng Provincial Cooperative Development Office o PCDO at Municipal Cooperative Development Office at lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Ayon kay Palawan Governor Dennis Socrates, ito ay isang paraan upang mamulat ang kabataan ng maagang pag-iipon, pagnenegosyo at iba pa para sa kanilang kinabukasan at sama-samang pagtahak tungo sa mas maunlad na bayan. Layunin ng Coop Bata na hasain ang mga kabataan sa pagtitipid, pag-iimpok, pamamahala at pagpapalago ng kanilang pera at ituro ang tamang pagpapaunlad ng salapi sa murang edad pa lamang para na rin sa paghahanda sa kanilang kinabukasan. City Adjura Irusi, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, City. At sa Balitang Pangkabuhayan, Livelihood Assistance Program muling nag-abot ng pahiram na puhunan sa 12th batch. Ulat sa atin ni BPNHS, Amas Tubtob Extension News Reporter Judeline Bidiscotido. Balitang Bayan. 31 individual ang tumanggap ng pahiram ng puhunan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ang Livelihood Assistance Program o LAP ay sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Mary Jane Feliciano na pagpapahiram ng kapital para sa mga higit na nangangailangang mamamayan noong araw ng Miyerkules katapusan sa buwan ng Hulyo taong 2024. Sa kasalukuyan ay ika-12 batch na ang nakatanggap at patuloy pa rin ang LGU sa pagsusuri ng mga aplikante sa programa upang mas maiangat pa ang serbisyo ng lokal na pamahalaan sa pagsuporta sa antas ng kabuhayan ng mga mamamayan dito sa bayan ng Brooks Point. Jodeline Bidiscotido, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Judeline. Samantala, kaugnay naman ng balitang pangkawanggawa,
DSWD distribution of relief goods sa Barangay Poblacion District 2 at Barangay Aribungos. Balitang hatid sa atin ni BPNHS Amas Tubtob Extension News Reporter City Adjura Irusi. Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong sa mahigit 500 beneficiaries sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Kagawad Jeffrey Senya na kumatawan kay Kapitan David Cayabo at iba pa na ginanap sa Covered Court Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan noong huling araw ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang programa ay mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kaakibat ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pamumuno ni MSWDO Reynaldo Bacosa at mga kawani ng LGU Brooks Point. Kaya naman naging matagumpay ang mga pamamahagi ng relief goods na naglalaman ng bigas, mga delata, noodles, kape at marami pang iba. Samantala, may 727 beneficiaries naman sa Barangay Aribungos ang tumanggap ng mga relief goods na pinangunahan pa rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama si Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at Kapitan Edgar Insu, katuwang ang MSWD na ginanap sa Covered Court Barangay Aribungos, Brooks Point, Palawan. Noong ding huling araw ng Hulyo, ang ipinamigay na ayuda ay para sa mga apektadong pamilya at individual ng nakaraang El Nino. Bakas ang tuwa at galak sa ngiti ng bawat benepisyaryo sa munting tulong mula sa DSWD at pamahalaang lokal. Ayon kay Mayor Benedito, patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong pamilya at individual upang kahit paano ay gumaan ang kanilang sitwasyon sa buhay. Bukod dito, nais niya rin na matugunan ang mga pangangailangan ng bawat mamamayan para sa mas maunlad, masigla at masaganang bayan. City Adjura Irosi, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, City, para sa balitang pangmanggagawa. Municipal Government ng Brooks Point nagdaos ng engagement onboarding sa mga bagong hired at promoted employees. Hatid ni BPNHS sa Amas Tubtob Extension News Reporter Cherlyn Lasa para sa detalye. Balitang Bayan. 41 empleyado ang matagumpay na sumailalim sa onboarding engagement ng mga bagong regular na empleyado ng lokal na pamalaan ng bayan ng Brooks Point noong August 1 hanggang August 2, 2024 sa Sheng Resort and Spa, Barangay Pangobilyan. Layunin ng programa na makapagbigay ng impormasyon sa mga bagong empleyado na magsisilbing gabay upang matulungan silang higit na maunawaan at magampanan ng kanilang tungkulin na angkop sa kanilang posisyon at naayon sa expectation ng kanilang tagapanguna. Masaya namang binati ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Mary Jane Di Feliciano ang mga bagong naitalagang empleyado. Ayon kay Mayor Benedito, dapat umano ay manatiling maging mababa ang loob lalo sa pakikitungo sa mga mamamayan dahil iba-ibaan niya ang mga nakakaharap bilang public servant kaya paalala niya na huwag dalhin ang mga suliranin sa opisina sa halip ay laging magsilbi na may ngiti sa labi. Ayon naman kay Vice Mayor Feliciano, ang bawat trabaho at posisyon anya ay kaloob ng Diyos kung kaya't dapat ingatan at gampanan ng mabuti ang bawat tungkulin. Cherlyn Lasa, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Cherlyn. Samantala, sa ating balitang pangmagsasaka, rice farmers masayang tumanggap ng financial assistance sa Barangay Poblacion District 2 mula sa Department of Agriculture. Sa ulat ni BPNHS Amas Tubtob Extension News Reporter City Adjura Irusi. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa isinagawang Rice Farmers Financial Assistance or RFFA sa mahigit kumulang na 417 beneficiaries mula sa munisipyo ng Brooks Point, Batarasa at Espanyola na ginanap noong araw ng nagdaang Biyernes, ika-2 ng Agosto taong 2024 sa Covered Court ng Barangay Poblacion District 2.
Brooks Point, Palawan. Ang mga benepisyaryo ay tumanggap ng 5,000 pesos upang maging panimulang puhunan sa kanilang mga sakahan. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa tulong ng pamahalaang lokal, Department of Agriculture at Office of Municipal Agriculture upang maging matagumpay ang programa ng pagbibigay tulong sa mga magsasaka. City Adjura Erosi, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, City. At sa balitang bahagi pa rin ng Kaunlaran ng Bayan, pakipagpulong ng National Housing Authority kay Mayor Benedito patungkol sa relocation area sa Barangay Pangubilian. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter, Cherilyn Lasa. Balitang Bayan. Nakipagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Kapitan Violeta de la Cruz, Barangay Pangubilian, IPMR, Tessie Badwa at National Housing Authority sa Abueg Building, Government Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, unang araw ng Agosto, taong kasalukuyan. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga residente ng Sitio Mati upang ipaabot ang kanilang mga concern sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Ayon kay Mayor Benedito, titiyakin umano na maisaayos ang mga alalahanin ng bawat residente upang maging maayos ang bawat apektadong pamilya at kabuhayan. Sherilyn Lasa, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Cherilyn. Samantala, pre-construction meeting para sa Tourist Risk Area Project pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa ulat ni BPNHS Amas Tubtob Extension. News Reporter John Lister C. Sanayan. Balitang Bayan. Nagpulong ang mga kawani ng pamahalang lokal sa pamumuno ng Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA sa pangunguna ni CHESA Team Head Joselito J. Aure, CHESA Project Engineer Salvador B. Raboy III at iba pa sa Tourist Information Center, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan noong ika-2 ng Agosto taong kasalukuyan. Dumalo sina MTO Arlene Piramide, MPDC ENP Joey Piramide, Municipal Engineer Raul Quijano Jr., Konsehal Victoriano Colili, Konsehal Jonathan Lagrada, Escape Federation, President Jason Sespeñe at iba pa upang makisa at sumuporta sa proyektong naglalayong mapalakas ang turismo sa bayan sa pamamagitan ng pagtatayo ng proyektong infrastruktura na Tourism Rest Area na may tinatayong pondo na 9.6 million na nakuha ng Urish Builder ang kontrata. Nagpapasalamat si Mayor Benedito sa malaking proyektong naigawad ng national government sa bayan para sa mga mamamayan ng Brooks Point maging sa mga karatig bayan ng Southern Palawan. Junester C. Sanayan, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, John Lester. As Solid Waste Management nagpulong para sa second quarter. Balitang hatid sa atin ni BPNHS sa Amas Tubtob Extension. News Reporter Sheila May B.C. Aldon. Balitang Bayan. Isinagawa ang regular na pagpupulong ng Solid Waste Management Board o SWMB noong araw ng Biyernes, ika-2 sa buwan ng Agosto taong 2024 sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga opisyales at miyembro ng SWMB na ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Tinalakay ang pagpapanatili ng kalinisan sa bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Material Recovery Facility o MRF, recycling at reusable, community service, operation dampot sa paligid ng bayan at coastal area at marami pang iba upang maiwasan ang mga pagbabara ng basura sa mga kanal at maiwasan ang pagbaha sa bayan. Nagpapasalamat si Mayor Benedito kakasipagan ng mga gawani ng Solid Waste Management Division sa pananatili ng kalinisan sa bayan. Dagdag pa ng punong bayan na ang lahat ay dapat maging responsable sa mga basurang itatapon upang hindi magdulot ng dumi at pinsala sa kapaligiran. Sheila May B. Aldon, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Sheila May B. Samantala, Municipal Development Council meeting inayos ang mga concerns sa supplemental budget sa ulat ni BPNHS Amas Tubtob Extension.
News Reporter Jodeline B. Discutid. Balitang Bayan. Muling nagpulong ang Municipal Development Council o MDC sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito noong ika-5 sa buwan ng Agosto taong 2024 sa Governor Abueg Building, Government Center, Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan, na dinaluhan ni na Konsihal Sara Jane Crespo Abon, MPDO, ENP, Joy Piramide, Municipal Administrator Edgar Lacandaso at Barangay Poblacion District 1. Kagawad Francisco kaugnay sa usaping supplemental appropriation para sa taong 2024 at supplemental budget 2024-04 ng lokal na pamahalaan. Layunin nito na masusing masiyasat ang pundo na ilalaan sa bawat opisina at mga proyekto upang hindi magkaaberya sa implementasyon, maayos namang napag-usapan at mga presentasyon na initatag ng supplemental budget at i-endorso para sa pag-aproba ng Sangguniang Bayan. Jodeline B. Discutido, Brooks Point National High School, Amas Tubtob Extension. Nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Judeline. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod ng Talakayang Bayan, ako po si Siti Almea Irusi. At ako naman po si Jigar G. Untulan. Kami po ang Brooks Point National High School Amas Tubtob Extension, news reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po, Mary Edwards Binturan sa Extension National High School. Ganyan po sa ating mga tagapagbalita, sa inyong mga mahal sa buhay, sa ating school principal dyan. Maraming salamat po. At tuloy-tuloy po tayo. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating mga kababayan ng Brooks Point. Ayan, tayo po ay blessed na mapagbigyan ng pagkakataon upang ating makapanayam ang isa po sa masisipag na alagad ng edukasyon dito sa bayan ng Brooks Point. Ayan mga kababayan, tulungan niyo po ako na i-welcome ang ating guest ngayong umaga na walang iba po kundi ang ating Public Schools District Supervisor ng North Brooks Point District. Walang iba po kundi si Ma'am Mary Jane Veray. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Ma'am. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. At binabati ko po lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, sa mga kababayan namin sa Brooks Point. Ayan, alam ko po, Ma'am, na napaka-busy po ng inyong schedule dahil kabubukas lang po ng ating school year 2023-2024 at nagpapasalamat po ang aming team na pinanalakan niyo po ang aming agarang imbitasyon. Ayan ma'am, dahil napapanahon po ang ating topic, ayan, wag na po nating patagalin. Unang katanungan ma'am para po sa inyo, ayan, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang matatag curriculum? Okay, ang matatag curriculum po, ito po yung naging resulta ng mga pag-aaral ng ating mga experts sa education sector. Dahil nakita nila yung mga kakulangan para mapaganda yung pagtuturo at yung kalidad ng edukasyon na kailangang matanggap ng ating mga estudyante. Dahil po ito sa mga pagsusulit din na nakita nila dahil tayo po, ang bansang Pilipinas ay kasama po doon sa mga sumasali sa pagsusulit na international examinations, at nakita po doon ang Pilipinas sa maraming panahon na, maraming taon na, kung hindi po tayo nasa laylayan ng ranking, tayo po ay nasa pangalawa. So ibig sabihin, merong problema sa ating edukasyon. Kaya naman naisip nila na magkaroon ng isang reforma
para matugunan yung problemang ito at para na rin mapaunlad yung kalidad ng edukasyon na natatanggap ng ating mga kabataan. Informative po, ma'am, no, ng inyong sinabi. Ayan, syempre, ma'am, bago po tayo nagkaroon ng matatag curriculum, meron po tayong K-12 curriculum. Ayan, pwede niyo po bang i-discuss sa amin kung ano po ang pinagkaiba ng matatag curriculum at K-12 curriculum? Okay. Ang matatag curriculum po, ito yung bago natin ngayon na ini-implement sa taong ito, pero hindi po siya lahat ng grade levels ay mag-i-implement. So, selected lamang po kindergarten, grade 1, grade 4, at grade 7 lang. No, yun lang po yung yung mag-i-implement ngayon. Sa ating K-12 na curriculum, lahat po ay inimplement natin yun since 2016 yung K-12 curriculum. Pero nga dahil dun sa mga pagbabago, yung iba ngayong taon ay nag-i-implement pa rin ng K-12 curriculum na yan, maliban po doon sa sinabi ko na ibang grade levels. So, yun po siya sa pag-i-implement by grade level. Pagdating naman po sa curriculum, hindi naman malaki yung pagbabago dahil ang totoo po, in-improve natin yung ating K-12 curriculum. Yung mga competencies niya ay minerge natin o pinagsama natin yung mga competencies na magkakatulad at tingin ng ating mga experts ay relevant. Ibig sabihin, kapaki-pakinabang siya at napapanahon na matutunan ng mga bata. Dahil nakita rin nila nga noon na nung sila ay nagkakandak ng assessment po dito sa curriculum ng K-12, napakarami ng competencies. So, around 11,000 competencies meron si K-12 curriculum at nakita nila yung congestion. Hirap na hirap yung ating mga estudyante na lahat yun ay matutunan. Kaya nagkaroon po ng change doon. So from more than 11,000 competencies, nag-trim down sila, 70% na lang po. 70% trimmed down. No? Ibig sabihin, out of that, 4,000 na lang yung ating competencies ngayon na ituturo sa mga bata. Kaya makikita natin yung kaluagan, yung maluwag na para sa mga bata na matutunan yun dahil yung mga competencies na yun, uulit-ulitin lang yun na ituturo para magkaroon ng focus and mastery yung mga bata. So isa po yun sa napakagandang nakita din natin na hindi po tayo after sa quantity ng competency na itinuturo, but we are after of the quality. Kasi the more na we repeat on teaching the competency, the more mastery our children will achieve or will get out of the teachings ng kanilang mga teachers. So, yan po. And another thing ng pagkakaiba ng K-12 sa matatag curriculum, yun pong loads ng ating mga teachers. So this time, masaya ang mga teachers natin dahil mai-enjoy na nila yung tinatawag na 6 hours actual classroom teaching. Magkakaroon na sila ng vacant, no? Siyempre tayo, mga government officials, we are tasked to teach 8 to 12, then 1 to 5, ganyan. Parang 8 hours a day. So yung 2 hours na yan ng teacher, mapapakinabangan niya na yun sa ancillary services niya like checking ng mga papel, recording, paggawa ng lesson plan, instructional materials, and downloading ng mga materials
internet, no? Para lalong mas mapaganda. So by that, we are hoping na yung ating mga bata ay maganda talaga yung instruction na makukuha nila sa ating mga teachers dahil napaghandaan. Hindi sila overloaded. So yun po. So sa K-12 naman, though alam na rin natin yan before kasi matagal na pong batas yan na dapat 6 hours teaching load lamang, pero hindi siya gaanong nai-implement eh. Medyo, ano pa siya eh, ano talaga, loaded si teacher. So, wala talagang panahon para sa preparation halos. Kaya makita natin, mga teachers natin, dala-dala yung mga gamit sa bahay para doon pa mag-lesson plan, doon pa sila gagawa ng kanilang, opo. So, yan po yung isa sa nakikita nating kagandahan ni Matatag Curriculum. And yung learning areas po ng ating mga estudyante ngayon sa grade 1 and 2, from 7 learning areas naging 5 na lang siya. So malaking kaluagan din sa bata. At nag-focus na lang po sa reading and comprehension, literacy, numeracy, ganyan na yung ating focus po. And GMRC. GMRC, yung values formation. Meron dati tayo niyan sa K-12 yung ESP, pero ngayon intensified sa Matatag Curriculum. Emphasize talaga siya. Sa pagdating po doon sa secondary level, yung ginawa po yung values education na siya. So para talagang nakafocus sa values. And one thing more, yung integration ng values sa lahat ng learning areas, kailangan nandoon. Nagbago kasi tayo yung dating lesson plan nila, yung DLL nila, may konting may konting pagbabago dahil nilagyan po sila ng ng time for integration ng values. Kasi napapansin po ng ating mga educators din, ng ating mga experts, medyo nawawala na yung ng ating mga Filipino children. So ayan, so intensifying values and numeracy and literacy sa ating Matatag Curriculum. So yan po. At marami pang mga pagkakaiba. Pero nakikita natin, si Matatag Curriculum ay yan na po yung magpapatatag ng ating edukasyon. Opo. Ayan, so hindi lang po pala ma'am sa mga estudyante ang benefits nitong Matatag, maging sa mga teacher po. Kasi I myself po, graduate din po ako ng secondary education. So nakaka-relate po ako dun sa sinabi nyo na ang mga teachers noong K-12 ay talagang nagtatrabaho more than 8 hours. Yes. Kasi inuuwi pa po nila yung kanilang mga trabaho sa bahay. Bukod doon, hindi po sila nakapag-prepare. Kaya yung grabing haggard na mga teacher. So, ayun po. Maging sa syempre naging estudyante rin po ako. Under din po ako ng K-12. Talagang congested po talaga ang loads po ng subject noon. Na parang, although spiral nga po siya, pero talagang napakahirap po na may mga learning competencies na although hindi siya relevant ay nandoon po, no? Okay. Ayan, marami po kasing na-confuse na mga issue ba na kapag dito ba sa Matatag ay tatanggalin na daw po yung grade 11 and 12? Ganun. Actually, hindi po siya tatanggalin. No, yung grade 11 and 12, as is lang siya. Hindi siya pwedeng tanggalin dahil pag tinanggal natin yan, hindi po tayo compliant doon sa international standards na dapat ang basic education ay 13 years. So, dapat sana naintindihan na ng ating mga mga kababayan na kapag tinanggal natin yan, babalik tayo doon sa 10 years basic education natin. Oo, hanggang 4th year high school. So, dahil dyan, tuloy pa din si grade 11 and grade 12. Wala pong nagbago, hindi siya tatanggalin. Ayan mga kababayan, narinig nyo po na hindi po tatanggalin ang grade 11 and 12. Kaya kalma lang po kayo dyan. Ayan. So, pang-apat po na tanong, ma'am, ano po ang pinakalayunin ng pagsasagawa kamakailan lamang ng school-based teachers training para sa Matatag Curriculum 2024?
Ayon po, dahil kailangan nating maihanda ang ating mga guro sa darating na pasukan, tayo po ay nagkaroon ng simultaneous po yan, division-wide, Palawan-wide. Hindi lamang po sa bayan ng Brooks Point, buong Palawan. Tinuruan natin yung ating mga teachers kung paano nila i-implement yung matatag curriculum. Siyempre, bago ang programa, bago yung pamamaraan ng pagtuturo, maraming mga pagbabago. At para maihanda sila at ma-ensure na ang ating mga teachers ay hindi naman nangangapa sa pagbubukas ng pasukan, ayun po, intensive training. Lahat ng mga kailangan nilang matutunan simula po sa pag-aaral ng mga bagong competency, yung mga aralin, tinuruan sila kung papaano yun hihimay-himayin in case yung competency na yun ay hindi kayang matutunan ng mga grupo ng kabataan na hawak niya. Kailangan niya yung hati-hatiin o sibak-sibakin yung competency na yun para madaling matutunan ng mga bata. At karagdagan dyan, yung mga pedagogies, yung kailangan niyang gamitin. Paano ba ituturo ang competency na to? Ano ba yung swak na swak sa panahon ngayon? Dati ayaw natin sa mga estudyante natin ng cellphone sa classroom. Pero sa panahon ngayon, ni matatag curriculum, hindi na siya bawal. Dahil kailangan nating gamitin yung mga gadgets na yan para makatulong sa atin. Kasi aminin man natin sa hindi, yan po yung nagpapagaan sa ating mga trabaho ngayon. At kailangan lang ituro natin sa mga bata kung paano nila gamitin ng maayos yan. Opo. So, yun po ang ating training na ikinandak ay para sa lahat ng guro ng kindergarten, grade 1, grade 4, and grade 7. Yan, salamat ma'am. So, pang 5 po, ano po ang mga kailangan paghandaan? Siyempre ma'am, bago po ang matatag curriculum. Ayan, ano po yung mga kailangan paghandaan at malaman ng mga mamamayan, lalong-lalo na po ng mga magulang, guro at mag-aaral sa implementasyon po ng matatag curriculum? Opo. Sa ating mga magulang, kailangan po ninyong umattend ng mga orientations sa ating mga paaralan. Dahil lahat po yan sila ay magbibigay ng orientation sa inyo para alam din ninyo kung ano yung mga pagbabago na meron sa ating implementation ng bagong curriculum na ito. Pero para po doon sa ating mga kababayan na kung minsan ay hindi makapunta sa mga ganun, sa mga orientation, kailangan po ninyong maintindihan na nagbago po yung time schedule. Opo. So, nagbago. Minsan makakauwi po yung anak ninyo ng medyo maaga dahil yan po ay bibitawan na sila ng kanilang mga guro mas maaga dahil meron po silang iba pang gagawin. May mga oras po na kami po ay bago lamang nagkaroon ng paggawa ng class program. May mga panahon na uuwi sila ng 3:00 pa lang ng hapon. Tapos na yung klase nila, bibitawan na sila dahil yung mga teachers meron na silang gagawin. Opo. So, yun. Pangalawa, yun po yung nagbago na rin yung bilangan ng ating mga subjects, no? So, dati marami kayong binibili na notebook. So, ngayon konti na lang. Oo. Pero, yun po ay sa grade 1 and 2. Yung ibang grade level natin, as is pa din siya, 7 or 8 learning areas. Yun pa din. Kaya lang, nagbago na rin po yung number of minutes na ituturo ng mga teachers sa mga bata. Dati yung mga learning areas na yan sa higher level ay tinuturo natin ng 1 oras or 50 minutes. Ngayon po ay 45 minutes na lang. So, yun po yung dapat malaman nila. Hindi na yan 1 oras. Kaya nga,
sabi ko, medyo mapapaaga yung uwi ng ating mga anak sa sa bahay. Kaya sunduin na sila ng medyo maaga, magbabago kayo ng mga schedule niyo sa sundo, lalo na yung ating mga maliliit na estudyante. Ayun, narinig niyo po. Ayan, so mas maaga yun na pong susunduin ang inyong mga anak sa school. So pati yung mga number ng ng school supplies na inyong bibilhin. Ayan, medyo mapapagaan na po tayo ngayon. Ayan, so may iba naman po tayo, ma'am. Kumusta naman po yung relationship between DepEd North District Office at ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point? Actually po, very thankful ako at napunta ako sa North Brooks Point. Wala akong problema sa LGU dahil lahat po ng aming mga pangangailangan, supported po kami ng local government. Magsimula sa para-teachers, sa mga school facilities, napakaraming na itayo ng LGU, ng stage, ng gym, even school buildings. At very ako thankful din dun sa Special Education Fund na malaki, no? Malaki yung naitutulong sa ating mga paaralan. Alam po ninyo, ang ating pamahalaang lokal, dahil sa support nila sa DepEd, ang SEF po na natatanggap natin taon-taon ay umaabot ng 10 milyon sa isang taon. At yan po ay pinaghahatian ng ating mga paaralan. Malaking tulong siya sa paggawa ng mga proyekto sa school at sa pagbili ng mga supplies nila. So yan pa lang po ay sobrang pinagpapasalamat ko na. At yung pong pag-recognize nila sa DepEd sa iba't ibang programa ng LGU, nakakataba ng puso dahil mafe-feel mo na we really belong. No? We belong to the municipality kasi we are involved in planning, even in implementation, and very thankful talaga po ako na napunta dito. So, maraming salamat po, Mayor June Benedito, ang ating dating mayor, Mayor Jean Feliciano, na ngayon ay ating Vice Mayor. Thank you so much sa inyo pong lahat. Ayan. So, talagang napakaganda po ng relationship between the DepEd North District Office between po ng pamahalaang bayan ng Brooks Point. Ayan, ma'am, napakabilis po ng ating oras. May nais pa po kayong sabihin sa ating mga mamamayan, sa ating mga tagapakinig ng Brooks Point? Sa inyo na po ang pagkakataon. Maraming salamat po. Una po, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ako ay inyong naimbitahan para maibigay yung mga impormasyon tungkol po sa ating matatag curriculum. So, gusto ko na rin pong samantalahin ang pagkakataon na ito na magpasalamat na rin ako sa bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor June. Natanggap ko na po yung aking natanggap ko na po yung aking order dahil kami po ay 5 taon lamang na kailangang magsilbi sa aming mga destino at yan po ay na-achieve ko na ngayong buwan ng Agosto. Ako po ay magpapaalam. Magpapaalam na dahil ililipat na po ako sa Sufronio Española. Pero siyempre, baon-baon ko ang mga masasayang karanasan sa pamahalaang Brooks Point. At yung aking, ang aking participation po dito, parang naiyak na ako. Ang aking participation po dito sa mga iba't ibang committee na nakatulong o nagkaroon ako ng pagkakataon na marinig ko at maintindihan yung mga kaganapan sa ating mahal na bayan. Maraming salamat po sa mga naging kaibigan natin sa bayan ng Brooks Point. Maraming salamat sa mga estudyante, sa mga guro, sa ating mga naging nakasalamuhan natin sa iba't ibang agencies dito po sa bayan ng Brooks Point. Thank you so much.
Maraming Mukhang salamat kami yung po. nagulat, ma'am, sa sinabi niyo po. Opo. Alam, aalis na po pala kayo, ma'am. Opo, effective August 1. Actually, Ay. nag-report ako kanina sa Espanyola, Opo. pero August 14 pa yung aking installation doon. So until August 14 nandito pa rin ako. Ay, parang sakto po talaga yung panayam natin ngayong Sabado po na Sabado po na alis na po pala kayo sa Brooks Point. Pero po kami po ay nagpapasalamat, ma'am, sa serbisyo niyo po na ibinigay sa aming bayan bilang isang district supervisor, ma'am. Talagang welcome na welcome po kayo. Kung babalik po kayo, ma'am, sa Brooks Point, pwede ba Kung yun? bibigyan po ako ng chance na makabalik uli sa Brooks Point o mailipat after 5 years, lilipat na naman kami. Kung tatanggapin pa ako uli ni Brooks Point, I will choose Brooks Point again. Ay, tubong Brooks Point din po ba kayo, ma'am? Opo, ako po kami may mga property sa Brooks Point, sa Sarasa. May farm kami dyan na din-develop. Yung asawa ko ay from Brooks Point. Lagi kami sa bukid. Lagi kami sa bukid namin sa Sarasa. Taga Brooks Point talaga rin ako. Ayan, maraming salamat po, ma'am, sa makabuluhang panayam po ngayong araw na ito. Hindi lang po makabuluhan, emotional din po. Kaya nagpapasalamat po ang aming team, ang Municipal Information Office sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon. Sa muli, ma'am, sa muli nating pagkikita. Kung maibalik man po kayo dito sa bayan ng Brooks Point, see you po ulit dito sa Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Dadako na po tayo sa Serbisyong Bayan para po sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Ngayong pong August 24, 2024 ay magkakaroon po ng Color ng Bayan Color Fun Run. Nako, masaya po ito. Get ready for a day full of color fun at the Color ng Bayan Color Fun Run. This exciting event is open to everyone. Alas 6 po ito ng umaga, starting line Rotonda po, and finish line front of fast food building. Ito po ang mga prizes na tumataginting. Prizes na tumataginting na nag-aantay sa mga magwawagi. First place, 3,000 pesos. Ang second place ay 2,500 pesos. Third place, 2,000 pesos. At ang fourth place po ay 1,500 pesos. Top 60 finishers after fourth place is 200 pesos each. Ayan po ang matatanggap ng mga consolation prizes. Important, please wear a white t-shirt to make the colors pop and maximize the fun. Masaya ito, mga kababayan. Kapag nakilahok po tayo, magiging masaya na tayo, makakatanggap pa tayo ng tumataginting na malaking papremyo para po sa mga mananalo. And don't miss out on this colorful adventure. Register now and be part of the fun while supporting our scholars. Ayan, scholars. So sa mga nais pong magtanong or nais pong malaman ang ibang detalye ukol dito, pwede pong pumunta sa tanggapan po ng of course ng Municipal Information Office at ng Municipal Public Affairs Office. Ayan. At mga kababayan, tuloy-tuloy po tayo. Paalala pa rin po sa ating mga masugid na tagapakinig. Sa panahon po ngayon ay talagang tuloy-tuloy po ang hindi inaasahang pag-ulan. Kaya lagi po tayong maging handa sa ating paglabas sa ating mga tahanan. Palagi pong magdala ng mga pananggalang sa ulan, katulad ng payong, kapote at syempre,
mag-ingat po palagi sa pagmamaneho, lalo na po kung umuulan dahil medyo madulas po ang kalsada. Paalala po yan at syempre sa ating mga inanantahanan, palagi pong i-ready ang mga emergency kit na naglalaman ng flashlight at kumot, mga damit na kinakailangan kung sakali pong maging sige-sige or tuloy-tuloy ang pag-ulan, ay mangyaring dapat lagi tayong ready. Palagi ring ugaliin din po na makinig sa mga balita sa radyo at telebisyon para na-update po tayo sa kasalukuyang lagay ng panahon dito po sa ating lugar. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Alright mga kababayan, yan na po ang isang oras ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Abangan niyo po muli sa araw ng Sabado ang ating programang Impormasyon ng Bayan. Na of course, may 3 segment po, ang Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ng ating mahal na Mayor, Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mergen de Los Angeles Feliciano. Sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate Ms. Deborah Faith C. Malakaw, 10 ng kumakatawan sa Municipal Information Office. Ako po, Maria Lynn Galicia Arche, naghahatid sa inyo ng programa tuwing ika-alas 11 ng Sabado. Magandang tanghali po. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.